Okay, magandang umaga po sa bawat isa. Good morning. At ako'y magpapasalamat sa Panginoon dahil medyo naging okay na rin ang aking karamdaman. For almost 2 weeks ay nagkasakit po ako and malapit na rin po akong at least maging okay na. Naisipon lang ako ng konti but at least kapag pwede na rin akong makalabas. And praise God for this opportunity once again to preach to you this morning. It is about financial. Hindi ko kayo tuturan kung paano magkaroon ng pera. But our topic this morning is about managing your finances to support mission, because sa buwan na ito ay so sa buwan na ito ay we emphasize po ang about mission. And wala po akong experience na mag-mission sa ibang lugar at kaya kundi lang po yung aking maibabahagi about sa experience, but we have the chance to visit the missionaries in Cambodia and Thailand. And mahirap po talaga kapag limited po yung ating resources like financial. But dito po natin titignan kung paano po tayo I don't know how to encourage you kung paano rin po tayo makapag-support ng mission, and as a church or as a family and as an individual. Now let's read first this text, Philippians chapter 4 verses 10 to 15. Sulat po ito ni Apostle Paul sa mga Philippians. At alam po natin po ay si Apostle Paul he is a missionary, and we will learn from him, and we will learn from the Philippian believers as well. Are you there? Philippians chapter 4 verses 10 to 15. And I think we will read it until verse 20. I will read it, verse 10. If you could stand, please. Let's read this. Salitan po tayo. I will read verse 10 and you will read verse 11 until verse 20. But I rejoice in the Lord greatly that now at last you have revived your concern for me. Indeed, you were concerned before, but you lacked an opportunity to act. I know how to get along with little, and I also know how to live in prosperity. In any and every circumstance, I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. Nevertheless, you have done well to share with me in my difficulty. For even in Thessalonica, you sent a gift more than once for my needs. But I have received everything in full and have an abundance. I am amply supplied, having received from Epaphroditus what you have sent, a fragrant aroma, an acceptable sacrifice, pleasing to God. Now to our God, the Father, be glory forever and ever. Amen. O Lord, we would like to praise and thank you for this word, for your word. Help us, Lord God, to analyze your word and receive it, Lord God, willingly. And whatever challenge you will put it in our hearts, we will continue to encourage us so that we will apply it, Lord, in our daily lives.
We entrust everything to you, Lord God, in Christ's most precious name. Amen. Maaari na po tayong maupo. Financial support or managing your money or your finances to support missions. Okay? Karamihan sa atin dito sa mundong ito, ang ating kumbaga challenge sa atin kung paano natin gamitin ang ating pera. Yung iba, kapos talaga sa pera. Yung iba naman, sobra-sobra. Kung manood kayo sa Facebook, yung iba, pinagtatapon yung mga pera nila, no? Sana all, mapapasana all ka na lang sa mga pinapanood mo doon. And as a Christian, paano po natin i-manage yung ating mga pera kung may pera tayo, no? And I believe we have. Okay? But that's the opportunity kung paano po tayo mag-support sa ating mission or sa missionaries. And there is always a need to manage our money wisely. Okay? So yun nga po ang mundong ito offers pleasures na pwedeng makakasira ng ating focus sa Panginoon. Money. Okay? Isa po yan na iniiba yung ating direksyon. Okay? Minsan naapektuhan ng ating spiritual. Tama? Because of money, naiiba na yung ating mga priorities sa buhay. Nauuna na yung priority natin na magkaroon ng pera kaysa mag-serve sa Panginoon. Now, sa atin pong binasa kanina, ang isang nagsulat po ito ay isang misyonaryo. At marami po tayong pwedeng matutunan dito. Because sa verse 10 pa lang, ano po, sabi niya doon, I rejoice in the Lord greatly. Okay? Natutuwa pala ang mga misyonaryo dahil, sabi niya dyan, now that at last, kung tinawag, kung binabanggit ko itong at last, or sa wakas, you have revived your concern for me. Ang tinutukoy ni Apostle Paul dito, yung financial support. At iyon po na-revive, kumbaga, pinagpatuloy ng mga Philippian believers. Indeed, you were concerned before, but you lacked an opportunity to act. Now, unang makikita po natin dito, yung sa verse 10. Dahil ang financial support for mission is important. Do you believe that? Yes. Financial support or financial support to our missionaries, to pastors is important. Okay? May bisita po tayo ngayon. Hindi ko alam kung missionaries ang mga ito. Pastors din po ito. Mga taga Quezon City, Caloocan ba yung isa? Okay? Kaya medyo magtatagalog po tayo ngayon. Mapapasabak muli tayo. And ayan po. There is always a need. Sa missionary. Sa mission. Okay? Sa eskwela po, sa school namin, may time din na i-emphasize or missions emphasis week. And may mga missionaries po doon na nagre-report. And karamihan doon from other places like Cambodia, ganun po. At maraming mga missionaries doon na nagre-report. Minsan parang nakaka-encourage na mag-mission din. And some of the reports, makikita mo talaga yung pinupuntahan nila at magtatanong ka na lang sa sarili mo, paano kaya nila napupuntahan yon? Paano kaya nila napupuntahan yung lugar from place to another place? Nung pumunta po kami doon, yun nga po, marami pong mga pwede mong sakyan, pero kailangan mo na talaga ng pera. Maliban noon, kung walang sasakyan noon, di ba, naglalakad sila. Pero ngayon, pag hindi ka nagsumakay, mauubos ang oras mo sa paglalakad. And nung pinuntahan namin po yun, talaga pong, hindi lang yung iisipin mo talaga, kapag ikaw po ay missionary, hindi mo lang isipin yung sarili mong pangangailangan.
Kapag nakita mo yung mga tao doon, parang mabibigyan ka yung mata ng mata ng Panginoong Jesucristo. Yung compassion ba? Parang maaawa ka sa kanila. And some of our missionaries, they will spend their money for them. Right? Ay, tama, may missionaries po pala tayo dito from Cambodia po. Pangalawang Sunday na po nila ngayon. And hindi po ako marunong mag-Cambodian, kaya suwa na lang. Yun yung alam ko, yung greetings nila. Hindi ko alam kung tama pa yung pronunciation ko. But, there are places that they need, yung mission and missionaries. You consider that, we will consider that. And as a family, paano po tayo ma-encourage kaya na mag-support sa ganitong mga ministries? So may mga katotohanan na ating makikita ngayon. So una is, kapag nagsusupport po tayo ng missionary or yung mission, partners po tayo. We are partners in mission. Ano po? Si Apostle Paul, tuwang-tuwa sa Panginoon. And I believe, if we support our missionaries, tuwang-tuwa din silang tatanggap ng iyong mga suporta financially. Mamaya makikita po natin kung bakit importante. Actually, mayroong na-summarize sa isang awitin. Ano po? Na kapag tayo po ay nagsusupport, kasama ka doon. Yun ang isipin natin, we will encourage ourselves that if we support missionaries, pastors, yung mga pumupunta sa mga mission point natin, partners po tayo. Hindi porkit hindi ka pumunta, hindi ka nakasali doon. No. Kasama ka po doon. Yun nga po sabi niya, that now at last you have revived your concern for me. Verse 11, not that I speak from need, for I have learned to be content in whatever circumstances I am. Dahil, alam niyo, itong mga missionaries talaga, they learn, to be contented. Kung anong meron sila. Okay? Kung anong meron sila. Kaya itong mga missionaries talaga, ay huwag nating isipin na kung ano yung nasa iyo, yun na lang. Para hindi na tayo mag-support, may reason na tayong hindi mag-support dahil sabi ni Pastor, you will learn to be contented. Kaya okay na yan. Kung ano yung tinatanggap mo, yun na yan. But no, verse 12, I know how to get along with little, and I also know how to live prosperity in any circumstances. I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. Naku po, kapag makarinig po kayo ng mga testimonies ng missionaries, mapapaiyak ka talaga. Bakit? Magsasabi sila doon na, alam mo, nahirapan sila talaga. Hindi sila makakain. Hindi sila kumain ng isang meal. Ano po? Naranasan niyo po ba yon? Habang sila nagtuturo, umukulo ang kanilang mga tiyan. Nagutom. But hindi ko po sinasabi na ginugutom ng Panginoon ang kanyang missionaries. Ano po? What I'm trying to do here is, we will encourage each other na mag-support sa missionary. Okay? Isa pa, itong mga missionaries na ito is, they learn to sacrifice. Even sa mga pastors na nandito, they will learn to sacrifice. Ano po yun? Pupunta sila kahit, yun nga po, yung isang kanta. Si Pastor Pakundo ay isang misyonero. Hindi ko alam kung narinig nyo na itong kanta na ito. At isang naisugo sa isang isugo upang mangaral sa baryo, at minsan sabi niya doon, siya ay binabato, hindi siya humihinto kahit mga tao ay pilosopo. Nakalimutan ko yung awitin na yun, but it's a good song that these missionaries, they sacrifice. Hindi lang yung oras nila, finances nila, tsaka yung kanilang kalusugan. And it's good to support missionaries.
Pangatlo po ay, ang mga missionaries din po ay, they learn to adjust. Okay? Mag-a-adjust po sila sa mga sitwasyon, sa kanilang gagawin, ano po. And truly, it's a big help if we support them, ano po. Maging partners tayo. Bilang pamilya, have you ever tried or think na mag-ipon para sa missionary? Kung wala pa, it's good to start. Tama ba yung English ko? Magandang umpisahan po na natin. Mayroon akong narinig sa mga organization, piso-piso para sa misyonaryo. Why not try that one? Kahit sa piso-piso na yan. Maiipon na yan for 1 year. Mag-pray ka kung saan mo kaya ibibigay yan. Di ba? Baka may magsasabi naman, paano ba yan? Piso lang? Yan lang ang ibibigay mo. Nako, pag maipon po yung piso-piso sa isang taon, nako, marami po. But it doesn't mean also na pag piso-piso, yun lang talagang ibibigay mo. Magbigay ka naman ng mga barya-barya dyan ng take to 20. Di ba? May barya ngayon na 20. Ang laki. Laki mo dyan. Isulatan mo dyan for missionaries. Siguro mga 3 months ago, parang na-challenge din ako kasi nakikita ko itong mga topic natin dito. Paano ko kaya i-lead yung family ko na mag-support din ng missionary? Kaya yun, nagbutas ako ng yung lata. Nagbutas ako dun yung kasya, yung piso, at saka yung mga ibang kwan. Maglalagay kami dun kung yung mga barya-barya doon, ilagay namin doon. And I believe it's a good start. And I would like to encourage you. You will pray for one person or one missionary, kung yun ang gusto nyo, or ibigay sa missions. Mayroon po tayong mission dito. Ang nagkukulit po, I think, sila Brother Dennis, yung nag-speak kanina, yung nagkukulit ng about doon sa missionary. Support sa missions. Alam nyo, mas mabuti pa ang ating mga buhay actually dito sa Pilipinas kaysa sa ibang lugar. Especially sa communist countries. Mahirapan talaga yung mga missionaries doon to penetrate the gospel. But, sa China nga po yung nag-report, I think si Pastor yung last Sunday, na mas marami pang mga Kristiyano doon sa mga communist countries. I don't know, but according to the report, parang mas marami pa yung mga report na nakakakilala sa Diyos. Sa atin dito, parang wala lang. Kilala nila lahat ang Diyos. Sabi nila, pare-parehas naman, Diyos din naman ang ating sinasamba, tama? Yun yung sinasabi nila. Now, one time, nung pumunta nga po ako sa Manila, nag-speak doon sa Rizal, Angono. Nung pababa po ako ay nakasakay ako sa bus. Nakatabi ko yung isang, sabi niya, first daw na survivor dito sa Baguio ng COVID. At nakipag-usap ako sa kanya, na-share ko yung tinanong ko siya, ano po yung kanya sa salvation? Nagtanong siya, anong salvation? Yun po yung kaligtasan sa impyerno. Sabi niya, ay oo, sumasamba ako noon, pero hindi na ako bumabalik sa church kasi pag pumupunta ako sa church, hindi ako makahinga. Sabi niya, ano? Paano hindi ka makahinga? Dahil daw, yung katabi daw niya, ang baho daw ng hininga. Kaya hindi na daw bumabalik. Hindi ko sinasabi na dito yun, ha? Kaya hindi na daw bumabalik at ayaw daw niya na magbigay. Now, sabi ko, so ano po ngayon? Buti naman atakuan. Ano po, saan na po kayo sumasamba ngayon? Sabi niya, ay hindi, practical na ako ngayon. Paano po yung practical? Sabi niya, kapag ikaw po ay may sakit, nasa problema ka, impyerno yun. Kaya ngayon, langit ngayon kasi ini-enjoy ko ngayon ang buhay ko. Parang sa kanya, hindi na siya naniniwala ng impyerno at langit. Sabi ko, paano ko kaya ito i-share ang gospel? Basta sinabi ko sa kanya, naniniwala ka ba sa Biblia? Do you believe that Jesus Christ alone will bring you to heaven?
Pero yun nga kasi, ang heaven niya, nandito na. And yun yung mga pwedeng ma-experience ng mga missionaries na we do not know. Yung iba nga, pinahabol ng aso. Yung iba, ibang anggor. Yung iba naman, kapag binigyan mo ng trucks, magsasabi na, basura na naman. At marami po kayong ma-experience sa mission. Hindi lang yun, marami pa. And isa din na, nung in-interview ko nga yung isang missionary natin dito, local, dito sa Kibungan, sabi niya, ang isang struggle down niya talaga, money. Bakit? Mahirap mag-penetrate o pumunta ka sa isang lugar na wala ka talagang pera. Di ba? Lalo na ngayon, may kalayuan yung pupuntahan mo at ano yung kumbaga magagamit mo doon sa mission na yan. Now, again, let us be partners sa mga missionaries. Sa mission. Even if you are still young, you can still give. You can still pray for them. Hindi lang po panalangin. At isa din na pwede na, as a partner, i-text natin sila, kumustahin sila. Amen. Ngayon, may mga chat ngayon, messenger. Alam nyo, lalo na pag nagkasakit yung isang missionary, kukumustahin mo siya, tuwang-tuwa yan. Kahit wala siyang sakit, kumustahin mo pa rin. Tawagan mo. Ang sarap kayang makumusta, Maliban lang kung yung iba kasi pag nangungumusta, iba may dala. May kakaibang parang hook yung kumusta niya. Kumusta? Ganon. Ay, pwede bang manghiram? Mga ganon agad-agad. Hindi mo man lang kumustahin yung kalusugan niya. Pero pag sa missionary, talagang kapag nangumusta po tayo, yung intentional na kukumustahin mo talaga, kumusta po yung ministry po dyan, kumusta po kayo, kumusta po ang pamilya mo, kumusta yung anak mo. Struggle. Kaya yung iba siguro, hindi na sila nagiging missionary, umalis na sila, nag-withdraw na because they lack yung support po natin sa kanila. Yung sabi natin kasi, sige, basta ipapanalangin ka namin. Lahat na lang nanalangin, wala nang nagbigay para sa Panginoon. Pangalawa po, verse 14, sabi niya dyan, nevertheless, you have done well to share with me in my difficulty. You yourselves also know, Philippians, that at the first preaching of the gospel after I left Macedonia, sabi niya, walang ibang nagbigay sa akin maliban sa inyo. Grabe yung struggle ng isang missionary na ito, I believe. No church shared with me in the matter of giving and receiving except you alone. Ito naman, makikita po natin yung hindi lang po tayo naging partners in the mission kapag tayo po ay nag-support. Isa rin po tayo po ay partakers of their labor, of itong pong ginagawa po nila. Kasama po tayo, kumbaga, yun nga po, na naikupan nila yung, kumbaga kapag nahirapan tayo, kumbaga katulungan. Parang ganon din, po. For even in Thessalonica, you sent a gift more than once for my needs. So again, tinutukoy po ni Apostle Paul itong needs niya about some pera. Support financially. Kaya nga po, si Apostle Paul, nag-tent making po siya, po. Now, isang makikita po natin dito na kapag tayo po ay nag-support ng mission, okay, itong support natin is, tayo po, let us encourage others also to support mission. Encourage natin ang bawat isa na mag-support ng missionaries. Okay? Encourage others to support missionaries.
Kung kung kayo po ay pamilya, kung yung sinusuportahan nyo na missionary, tuloy-tuloy po yan. Wala pong cut-off sana. Minsan kasi kapag, halimbawa, yung isang missionary, nawalan na sa mission. Kapag nawalan na sa mission, na-stop na rin ang support. Sana hindi po ganun. Bakit? Hindi porkit nag-stop siya doon sa isang mission, wala na siya sa mission. I believe he is still in the mission. Let us encourage. Dahil sa verse 16, ano po, even, sabi niya dito, for even in Thessalonica, you sent a gift more than once for my needs. You know, may mga missionaries talaga na hindi natin maiwasan na talagang manghingi talaga sa atin. Kung ikaw talaga po yung may heart sa mission, walang question yan. You will support mission. Huwag mong sabihin na, di ba binigyan ka na ni Juan? Di ba pumunta ka na sa ganito, ganyan? No. If you have that heart, kung talagang gusto mong tumulong, tumulong ka. Minsan ganun po tayo. Parang iniisip natin, ang dami ng pera siguro nito. Alam nyo, yung mga pera talaga nila na kinukuha nila, hindi rin para sa kanila yun. Gagamitin nila yun sa mission. You know, it's hard to start na wala ka talagang partners. Kaya nga po, yung una natin is, we need partners. And we need to edify believers to really support mission. Encourage others to support consistently. Ayan po. Huwag po tayong mag-stop, mag-support. As a family, huwag po ninyong stop yun. Tuloy-tuloy po yan. Kung kayang-kaya nyo pang dagdagan na 2 ang isusupport nyo ng missionaries, go on. Kung kayang 3, 4, go on. Okay. And then of course, encourage others to support willingly. Yung pusa po na nagbibigay para sa gawain. Gawain ng misyon. Ngayon, sa pang-apat na Sunday na ang ating tinalakay is about mission or mission. Ano kaya yung binigay ng Panginoon? Ano kaya yung action na yung gagawin? And I hope that after hearing this word or this message, meron po yung action na gagawin po natin. Kaya maghanap na kayo ng lata. Magbutas na kayo ng bamboo dyan. Or ano yan kung pwede nyo gawin. I mean, pag-ipunan para sa missionary. Mag-ipon ka lang ngayon. Kung wala pang binibigay ng Panginoon kung sino yung pagbigyan mo or kung sino yung ibibigyan mo, the Lord will lead you. Kung sino man yon. Now, yan po yung pwede nating gawin or actions na pwede nating gawin para sa Panginoon. Pangatlo po, yung profit of supporting mission. Not that I seek the gift itself, but I seek the profit which increases to your account. Tingnan niyo po, kapag tayo po pala ay nagbibigay, yung nga yung sinasabi natin, it's like we are giving our money or iniipon natin yung pera sa bank. May profit or kumbaga may babalik sa atin. Okay? Ano kaya yun? Baka sabi nyo, ako, maganda itong investment ah. Hindi po ito scam. Hello? If you are supporting mission, hindi masasayang ang iyong mga pera. Bakit? Dahil nga dyan, but I seek the profit which increases to your account, but I have received everything in full and have an abundance. I am amply supplied, having received from Epaphroditus what you have sent, a fragrant aroma, an acceptable sacrifice, pleasing to God. Yan po yung tingin ng mga missionaries sa mga pinapadala ninyo. It's a fragrant aroma, an acceptable sacrifice, pleasing to God. And now, sabi niya dyan sa verse 19, tingnan niyo po,
And my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Ayan po. Maraming mga nag-claim nito na verse. Memorize pa nila. Memory verse nila. But my God will supply. Anong sabi ni Apostle Paul dyan? All your needs. May narinig ako. But my God shall supply all my needs according to His riches. You know, bilang isang missionary, sa mga misyonaryo, kapag tayo po ay nagsusupport, hindi nila makakalimutan yung mga pangalan ninyo. They will pray for you. Gusto niyo maraming manalangin sa inyo? Yung talagang ipapanalangin ka talaga, intentional? Hindi yung, ipag-pray ko po yung taga-Pico, gano'n lang. Hindi. Ipag-pray ka talaga, babanggitin ka nila sa kanilang panalangin. If you will support them. Alam nyo, I experienced that because there are people, yung mga nakakakita, lalo na ngayon sa posting, hindi ko sinasabi na ako, ngayon, medyo na-encourage din kasi ako, to post the missions, yung mga pinupuntaan natin. Because, there are people talaga that train sila na pag may nakita sila yung mga posting natin, ipagpipray ka nila. Minsan kasi yung kasamahan din nating mga Kristiyano, sila rin yung nagbabagsak sa inyo eh. Bakit nila pinupost yan? Dapat kung ano yung ginawa mo, ganito, ganyan. How can we reach this world if we are silent in social media? Kapag yung mga kung ano-ano dyan, post tayo ng mga pagkain, mga kung ano-ano dyan na pinupuntahan natin. Hindi ko sinasabing mali naman yon, pero how can they know that you are Christian? Mag-post po tayo ng mga Christian verses. Kahit konti yung mga nag-like sa inyo. Huwag kasi ninyong, marami ngayon kasi na-encourage sila, may pera daw sa Facebook. Tititignan nila lagi yung kanilang monetization. That's a wrong motive. Kung i-bless ng Panginoon, why not? But in that area, you can post something for the Lord. And there are yun nga po, supporters na nagchat-chat po, Pastor, we will support for this mission. No string attached. Yun po. No report, basta we will give you this amount. And what an encouragement. Huwag ninyong tanungin kung baka ang laki siguro ng binibigay sa akin. No. Hindi naman. At least, maliit o malaki ang ibigay natin sa mga missionaries. Yun nga sabi nga ng isang kantahan, little is much when God is in it. Labor not for wealth or fame. There's a crown and you will win it if you go in Jesus' name. Yun nga po, kapag kahit maliit yan, basta galing po yan sa Panginoon, sa puso mo, to support mission, the Lord will bless you. Why? What if the Lord will, sa iyong pagsusupport sa mission, ibibless ng Panginoon ang inyong ginagawa, yung trabaho mo, yung pag-eskwela mo, kung ano yung ginagawa mo, the Lord will bless that one because He knows that you are willing to support mission. Now, ilagay po natin yan sa ating mga, sa ating list, yung for mission. Hindi ko lang paano nyo ba i-manage yung pera ninyo. Una is, of course, andyan na yung tithes natin, Tsaka yung pangalawa, siguro savings na ninyo, ilang percent. Tingnan nyo po kung ilang percent. And then pangatlo, siguro yung mission. Pangapat, yung mga sa bahay. Panglima, kung ano man ang gusto nyong bilhin. I do not know. Hindi ko sinasabi na tama yun, But you have to analyze it and you pray it to the Lord kung ano yung mga magiging priority mo na gagastusan mo para sa Diyos. Because, it's a fragrant aroma, an acceptable sacrifice, pleasing to God. And yun po, ito yung sabi ni Apostle Paul sa verse 19, and my God
will supply all your needs. Ano, kapag tayo po ay nagbibigay, huwag po nating isipin na tayo ay nawawalan. Okay? It's not an expenses. Okay? But it is an investment for the Lord. Kaya, mga kapatid, are we willing to support mission? Na-encourage ka ba na maging partners sa mission? Maging partakers? Okay? At yan nga po, the missionaries will support you also in their prayer. They will not forget you. And of course, the Lord, natutuwa rin po ang Panginoon kapag tayo po ay nagtutulungan. Minsan nga po, may mga missionaries din na talaga pong pag nagkasakit sila, dahil sa hiya nila, hindi sila mag-chat, hindi sila mag-text, kawawa sila. Kung walang nagkumusta sa kanila, wala na. Kapag nasa bingit na sila ng, kumbaga wala na silang budget, no? Talagang magmumukmuk talaga siguro sila. But doon din natitest ang faith nila. And maraming mga kwento rin na ganun, na the Lord provides their need. And sana tayo yung gagamitin ng Panginoon para isupport sila, para ma-provide ang kanilang pangangailangan. So, they seek profit onto your account. They will always receive anything we give, maliit o malaki. So, ayan po. Huwag po nating isipin na, parang konti lang itong ibibigay ko. Huwag mo nang isipin yun kasi pag naipon din yun, magiging malaki din yun. Makita din natin na they will always appreciate your support also. They recognize it as a sweet smelling aroma to the Lord. And then makita rin natin pangatlo, yung verse 19, they pray for your needs also. They will pray for our needs if we also support them. Ano po? So, ito din ang isang encouragement kung sa mga missionaries, ano po, i-update nyo ang mga nagsusupport sa inyo. Okay? Mas maganda sulatan o i-chat or i-text ninyo sila para ma-encourage silang mag-support pa tulad niya, Pastor Paul. Di ba ito, sinulat niya ito sa mga Philippian believers. Ngayon, hindi na uso yung nagsusulatan sa papel, yung inaamoy pa yung papel, mabango. Ngayon, sa chat na lang. Pero, why not go back doon sa traditional na sulat? They will treasure your sulat, baka i-laminate pa nila yan eh. Itatago nila yan, may encourage sila. Imagine itong sulat na ito, until now, we are reading it. It's a sign. It's a sign or it's an encouragement for us to support missionaries. Baka kunti lang yung kilala natin na misyonaryo. Okay? Kung mayroon sanang palaro, kung ilan ang missionary na kilala mo. Ilan ang missionaries na sinusuportahan mo? Okay? As family or as a church, we will support missionaries. Amen. We will support mission. Amen. Okay. Palakas ng palakas. May marami tayong mission point dito sa Pico actually. They appreciate itong Pico na ito. Maraming mga missionaries. Marami tayong mission point. Nung na-report nung Sunday, marami tayong pagpipilian kung ano yung isusupport mo na mission. Ganito ba? Ganito, ganyan? Or dito sa di ba? So, you encourage yourself as well. You encourage your family to support. Ngayon, yun nga yung sinasabi ko, yung piso-piso. Para at least alam din ng aming anak, siya rin yung naglalagay, ito, pang piso-piso doon sa isang box. Yung isa para sa iyo. Kasi dalawa yung niya yung kumbaga, piggy bank, yung isa naman bank. Yung isa para sa missionary. And let us train our children as well to support mission.
encourage natin sila at i-explain sa kanila ano ang mission, or who are the missionaries, anong ginagawa nila. And I believe makakatulong po ito. Let us train our family because yun nga po, mission-minded family. Today, mission-minded na ba tayo? Hello? Pero wala lang. Basta message lang nung Sunday yan. Mission-minded po ba tayo? Willing ba kayong bumili sa kwan? Bumili ng mga paglagyan or gumawa kayo para sa misyonaryo? O parang kung nagdadalawang isip ka na ito yung makukuha mo sa Panginoon, I mean, you are a partner and mayroon kang maging partakers ka doon sa labor, and then, yun nga po, may blessing actually. Ito rin yung isang makikita natin dyan eh. It's not just yung babalik sa'yo na, okay, sige, sabi ni pastor, magbigay ako, tapos babalik siguro sa akin, ano? Babalik sa atin in a special way. Mahilig tayo sa special, di ba? Special way na ibibigay ng Panginoon, whether sa ating health, i-bless niya ang ating family, or we do not know. But God, hindi po siya yung Diyos na maimot. Alam niyo naimot? Madamot. Oh, alam niyo pala eh. Ako lang pala ang hindi marunong mag-Tagalog. Anyway, as a family, yun nga po, may you pray kung sino yung missionary na missionary o saang mission ang susuportahan ninyo. If you do not know, you start here in our church. At kung medyo lumawak-lawak na rin ang inyong, medyo kayang-kaya pang mag-support sa ibang lugar, why not? Support them, yung mga nasa ibang lugar. And, yung sabi ko kanina, may isang awitin na kinanta po ni Ray Boltz. Ang title po na ito is, Thank You. And I would like to share it to you dahil minsan lang naman ako nag-speak dito sa inyo, sulit-sulitin ko na po. At connected din po sa ating lesson ngayon. Thank you.